Pinaka-importante, syempre, execute the vision. Parang ganito lang yan eh. Training ka ng training, hindi mo naman ina-apply ang training mo. Hindi ka yaman, hindi ka magiging silver executive, hindi ka magiging GE, hindi ka magiging GA. Tama? Ganon din dito sa pagkuha ng mga pangarap. Gusto mo magkakotse? Yes. Gusto mo magkabahay? Yes. Huwag yung puro vision. Kasi yung vision, mananatiling vision yan kung hindi mo ine-execute. You know how important vision is? Ganito yan. Nagsimula si Dr. Ed with a vision. 19 years ago, kinausap niya yung isang John Asprin at the late Francis Miguel. Ang sinabi niya, mag-create tayo ng bagong company. A company of our own. Na talagang tayo magtatayo. At kung company na ito, ipapangalan nating Alliance in Motion Global. Bakit global? Bakit meron global? Kasi from the very beginning, ang plano ni Doc Ed, ang vision ni Doc Ed, hindi lang ito magiging pang Pilipinas. From the very start, ang plano niya, ang AIM Global lalaki all over the world. Ganun kalakas ang vision. Ganun ka-powerful ang vision. 18 years later, we are now existing in more than 50 countries worldwide. Kung hindi niya naging vision ng AIM Global na mag-e-expand sa ibang bansa, hindi mangyayari yun. Ganun ka-powerful ang vision. You may, it may seem parang boring or corny sa iba, especially mga Gen Z dito. Vision. Di ba? Parang ang corny naman yan. Tapos lalagay mo pa yung picture ng kotse mo sa wallpaper mo, di ba? Para pagtawalan ka ng mga kaibigan mo, di ba? Pero hindi nyo alam kung gaano ka-powerful yan. Vision is the art of seeing what is invisible to others. Alam niyo ba yung quote na yan? Vision is the art of seeing what is invisible to others. Kaya huwag kayo magtataka, maraming negative sa labas. Huwag kayo magtataka pag sinabi mo sa pamilya mo, in 6 months magkakakotse ako, sabay lahat sila, sabay-sabay yung magkahalakhakan. Bakit? Kasi nga yun yung definition ng vision eh. Nakikita mo, pero napaka-invisible sa ibang tao. Ikaw lang ang nakakita. So kung nakikita mo, one day magkakakotse ka, dapat i-claim mo yun kasi one day mangyayari sa inyo yun. Yes. Hindi mo hindi naniniwala ibang tao, ibig sabihin, maniniwala ka na rin sa kanila. Kaya nga, ibig sabihin, di ba? Vision is the art of seeing what is invisible to others. Nag-visualize mo na magiging global ambassador ka by the end of this year, mangyayari yan. Pero it will all start with crafting a clear vision. Alam mo dapat yung gagawin mo. Bakit ka nga ba kailangan mag-craft ng clear vision? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Gusto mo maging global ambassador by the end of this year. Kunwari, gusto mo maging global ambassador. Kung hindi mo na-visualize yun, hindi mo alam kung ano yung mga steps na gagawin mo every single day. Kung hindi mo sinabi sa sarili mo na magiging GA ako by the end of this year, baka ang trabaho mo pang SE. Hindi mo mag-SE ka in 11 months. Pero kung nasa isip mo mag-GA ka, alam mo na everyday dapat ang trabaho mo pang GA. Tama po ba yun? Pero kung hindi ka nag-visualize, malapit pong mangyari yun. Yun yung reason kung bakit may mga distributors na may kakilala ko, 6 weeks lang, billionaire circle na. Kilala niyo po ba yung attorney, yung abogado, ang pangalan is Drew Magturo? Yes! If I'm not mistaken, in just 6 weeks, millionaire circle na. 8 weeks later, global ambassador. Wow. Ganun, imagine, napaka-busy pa rin, abogado. Pero in just 8 weeks, global ambassador. Meron din ako kakilala sa Nigeria by the name of Anthony Akapuno. Doktor naman. Ito, 4 weeks, millionaire circle, 6 weeks, global ambassador. Tulong pa siya. Paano mo na-achieve yan? At sabi niya, napaka-clear ng vision niya from the very start. Na ito ang gusto ko. I want to set a record. I want to make a name for myself. Sabi niya ganun. At hindi mangyayari yun kung hindi ko mga goals ko. Nakaplano. Napaka-clear ng vision niya. Ganun po ang mangyayari sa inyo kung clear din ang vision niya. Ito tanong ko sa inyo. Klaro po ba ang vision niyo for 2025? Yes! Kasi kung medyo malabo yan, kailangan niyo muna gumamit ng sunglass, ay yung eyeglass na pinakita ko kanina.
kailangan niyo munang i-review. Ano ba talaga gusto ko for 2025? Otherwise, baka walang mangyari. Baka hindi po maging maganda ang 2025 natin. So, sisimulan natin by crafting a clear vision. I-execute mo. Once na ma-execute mo, ito pinakamahirap sa lahat. I-sustain. I-sustain mo yung vision. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Bakit ka nag-visualize? Karamihan kung bakit, especially mga bago. May mga bago po ba dito? Taas ang mga. Yung mga bago, naalala niyo yung first time kayo nag-join? First time yung nakita yung marketing plan? Nakakabaliw, no? Di ba? Na-motivate kayo, kaya naghanap kayo ng pera para mag-join. Tama? Nakaka-motivate. Nakita niyo yung vision. Sino po dito yung first time na nakita yung marketing plan, na-visualize niyo yung sarili niyo nagdadrive ng kotse? Taas sa kamay. Ano nangyari sa iba? Nag-join na parang, wala lang, pasaya lang kasi may gwapo, may maganda. Wala ba dito yung habang pinipresent yung marketing plan, na-excite kayo sa future nyo? Nangyari ba yun? Yes! Mahirap po i-sustain yun. Kasi, ito yung pinakamahirap eh. Kasi para ma-sustain mo yung vision mo, kailangan may disiplina ka. Hindi ko alam kung na-train ko na sa inyo to, dito sa lugar na to. Pero there's a difference between motivated and being disciplined. Kaya ka nag-join, simple lang, na-motivate ka. Tama? Kasi akala mo madali. Akala mo yayaman ka. Akala mo ang bilis magkaroon ng kotse. Pero na-realize mo, along the way, na hindi pala ganun kadali. Nakakala mo lahat na mag-join sa'yo, ilang kakilala mo mag-join sa'yo. Na-realize mo, more than 90%, pagtatawanan ka pala. Masarap bang ma-reject? Yes! Yung mga lalaki dito, masarap bang mabasted? Yes! Wow! O baka hindi mo na-experience mabasted? Yes! Ganito yan. Madaling ma-motivate. Kasi nakikita mo, yung madadali, yung magandang mangyayari. Pero hindi nyo na-realize na bago nyo makuha yung mga magagandang mangyayari sa katutak na sakripisyo mo na pagdadaanan. And pag na-experience nyo yun, pag in-execute nyo yung vision, at nakaranas kayo ng mga hirap, ang hirap din pong masustain yung vision na yan. And that's the reason kung bakit maraming nagkikwit sa negosyo natin. Yung mga bago, wow, di ba, payaman. Global Ambassador, ang dami kong kakilala, mag-join sa akin. Akala nila ganun kadali ang AIM Global. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, napakahirap maging successful sa AIM Global. Kung sino man nagsabing upline or mentor or yung mga nag-invite sa'yo na wala kang gagawin, yayaman ka dito. Walang kwentang upline. Sorry. Kasi syempre, as uplines, huwag natin i-deceive ang mga downlines natin. Sabihin natin yung totoo. Kaya nga marami nag-quit eh. Kasi palagi natin sinasabi, wala kang gagawin dito, yayaman tayo. Dapat as early as now, kung nakita niyo yung commitment ng tao, iparamdam niyo sa kanya, gusto mo yumaman dito, magsakripisyo ka. Kasi kung i-sugarcoat mo yun, hindi tamang leader yun, hindi tunay na leader. Kung natatakot ka na baka mag-quit ka dahil sasabihin mo sa kanya mahirap yan, maganda na umalis na siya. Alam niyo kung bakit? Magiging sakit lang sa ulo niya yung taong yun. Ang hinahanap niyo dito, yung taong willing magstay kahit na alam nilang sobrang hirap. Kasi yun yung tunay na leader. Yes! Tama? Ang hahanapin niyo rito, yung tao na willing i-sustain yung vision kahit na sa katutak na rejections and failures na pinagdaanan. Huwag kayong matatakot sabihin sa downline nyo na mahirap ito kasi baka mag-quit ka. Pinatatagal nyo lang yung pag-quit ng taong yun, ikaw mismo nahihirapan. Sabihin mo na yung totoo, para kung mag-quit siya, hindi siya yung tamang tao para sa AIM Global. Tama? Huwag kayong matatakot kasi maraming tao, kailangan nyo lang hanapin yung taong willing i-sustain yung vision kahit na nagano kahirap yan. Alright? Ano ba? Ayun, tapos na pala tayo sa crafting a clear vision. Next! O, sige nga, ano yan? Building momentum.
Number one, crafting a clear vision. Pagka talagang kabisado mo na kung ano yung vision mo, kung napaka-clear na ang vision mo for 2025, the next thing you will do is to build momentum. Sabihin nyo nga, building momentum. Ito na yung kailangan gawin ng organization mo, ng grupo mo, is to build momentum. How? Siyempre, like I said, start with a clear goal. Number two, create quick wins. Sabihin nyo nga po, quick wins. Tandaan nyo, ang journey sa AIM Global hindi po madali. Ang journey sa AIM Global hindi mabilis. Kailangan nyo tandaan to hindi mabilis. Kung akala nyo, bibilisan ko maging global ambassador para in 6 months, wala na akong gagawin. Please, ngayon pa lang sasabihin ko na, huwag nyong iisipin na wala kayong gagawin pagka global ambassador ka na. Kasi, iba ang trabaho ng isang silver executive. Iba ang trabaho ng gold executive at higit na mas grabe ang trabaho ng isang global ambassador. Ang silver executive, ang gagawin lang naman yan is mag-build. Sarili niya lang muna iisipin niya. Distributor, silver executive, sarili niya lang iisipin niya, magpalaki na magpalaki. Gold executive, magkakaroon ka ng grupo dyan na asikasuhin mo. And at the same time, mag-build ka rin. Pero being a global ambassador, na laki na ng organization mo, it requires a lot of sacrifice. It requires a lot of tasks and obligations and responsibilities. Bakit? Ang dami nang umaasa sa iyo ng mga tao sa organization mo. Yung tipong tao upline, nag-resign ako, tulungan mo naman ako. Kung wala kang kwentang upline, sabihin mo lang na bahala ka sa buhay mo. Hindi ka maaawa. Ang tunay na leader, lahat yan may care sa bawat isa, especially pag alam nila na committed yung tao yun. Hindi lang sarili mong iisipin mo as global ambassador. Grupo mo na rin iisipin mo. Kaya nga hindi ka na araw-araw magre-recruit pag global ambassador ka na eh. Magre-recruit ka pa rin, pero hindi kasing hataw ng isang distributor at silver executive. Bakit? Meron ka nang kailangan i-manage na grupo. Kailangan i-manage mo yung time mo. Both sa pag-manage ng grupo at sa sarili mo para magparami palalo, magpalaki palalo. Create quick wins. Napakahirap po kung ang goal mo lang is 2025. Ang goal mo, Global Ambassador 2025 by the end of this year, December. 11 months na wala kang isa-celebrate ng quick wins, baka mag-quit ka niyan. Tama mali? Importante, like for example, meron kang napapay na 2 in 1 month, i-celebrate mo yun. Meron kang kaibigan, downline, na nagpapay for the very first time, i-celebrate niyo yun. Importante dapat, every day masaya kayo. Every month masaya kayo. Every month meron kayo sineselebrate. Hindi yung, ang goal lang natin hanggang December. Imagine mo, 11 months, hirap na hirap kayo, wala kayo sineselebrate. Tama? I-sustain niyo yung momentum. Mag-build kayo ng momentum by creating quick wins. Yung mga simple bagay lang, halimbawa, nakapagpapay siya ng 2, o dahil apply ka, tara, libre kita, ano tayo na sine. Diba? O tara, libre kita, pag-chicken joy ako, nag-payin ka eh, baka sabihin mo, huwag ka madamot. May mga apply kasi, takot na takot maglabas ng pera. Tandaan nyo people's business po tayo. We are in the business of building people. At kung hindi ka willing na maglabas ng pera, pagka kumikita ka na ng pera, at puro sinisip mo sarili mo, yun po yung mga grupo na walang sistema. Si Pearl Home nga kilala mo ba si Pearl Home? Yes! Ang pagbubus niya pa lang, gumagastos po ng 300,000 piso every month yun. Sa pagbubus lang sa kanyang page. Kung hindi ka willing maglabas ng 300,000 piso dahil para sa'yo napakalaki, malaking problema po yun. Dapat alam mo kung paano spend yung pera mo wisely, especially for your good. Alright? So, create quick wins na para makapag-build ng momentum at masustain yung momentum na yun. Next, set the tone with energy and enthusiasm. Ikaw ang upline. Dapat, ikaw yung pinaka-nakikitaan ng energy. Ikaw yung pinaka-nakikitaan ng excitement. Kasi diba,
Excited ako, tapos makikita ko yung upline ko. Walang ka-excitement. Siguro maganda rin naman wala ng excitement. Total si upline, wala rin excitement eh. Ano sa tingin mangyayari? Walang momentum. Kaya ikaw magsaset ng tone. Gusto mo maging sobrang saya ng grupo mo, ikaw dapat ang pinakamasaya. Yes. Gusto mo ba magkaroon ng masayang grupo? Yes. Tignan niyo yung katabi niyo. Masaya ba yan? Yes! Dapat maging excited ka. Naalala ko kahapon, meron po umatend dito ng M3 recognition. Yun, M3 recognition. Naalala niyo yung second sharer natin, si, pangalan nito. First time siya mag-speak. Hindi niya inaakala na mag-speak siya kasi a few minutes before siya mag-speak, tsaka lang namin sinabi, mag-share ka. Tawa siya ng tawa. Parang baliw. Tapos, alam mo yun, hindi niya si Margie, di ba? Margie. Sa Royals, alam ko Royals International yun. Tapos tawa siya ng tawa. Na-realize ko, kaya siya tawa ng tawa, sino ba naman na hindi matutuwa na alam mo malapit mo na makuha yung mga pangarap mo? Tawa siya ng tawa. Pero yung energy niya, grabe. Kahit na wala siya nasasabi, yung malapit na matapos, halos wala na siya masabi, tawa na ng tawa. Nagdadala niya yung buong grupo, yung buong crowd. Bakit? Because of the energy and enthusiasm. Yung pinsan ko nga, ano tawag sa kanya? Mr. Excitement. Sino dito narinig na magsalita ang pinsan ko? Nakita niyo naman puno-puno ng excitement, di ba? Yes. Ganun ka-importante ang excitement. Ma-reject ka, mag-fail ka, it should not matter. Hindi dapat mawala yung energy. Huwag ka magpadala sa rejections. Huwag ka magpadala sa mga failures mo. Maging masaya ka, nagfe-fail ka. Kasi every time na nagfe-fail ka, mas nagiging magaling ka. Tama? Yes. Unang recruit mo, Miss, open-minded ka ba? Mag-join hindi? Nag-fail o hindi nag-fail? Nag-fail. Pero natuto? Yes. Sa tingin mo, sa susunod na magre-recruit ako, sasabihin ko ulit yung, Miss, open-minded ka ba? Hindi na. Bakit natuto na ako eh? Tama? Yes. Pagka umatend kayo ng NTO, palagi sinasabi, 90% of the people you will invite, i-reject kayo. Tama? Sa tingin nyo mag-a-apply yun sa isang Joseph Lim, Carlo Buenaventura, Maylin Ebdane, Albert Hasma, Pearl Hung, sino ba? Sila Tanya Morales, Don Bade. Hindi na. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung bakit? Hindi naman dahil may resulta na sila eh. Dahil pag nag-invite sila, tingin pa lang, sa mata pa lang nung prospect, alam na nila yung tamang sasabihin. Pero hindi nila alam yun, nung bago pa lang sila. Bakit ngayon, tingin pa lang, itsura pa lang ng tao, alam na nila yung mga tamang salitang sasabihin na bibitawan para mapa-oo mo isang tao. Simple lang. Because of the rejections and failures na experience nila. Dahil doon, gumaling sila. Gusto nyo mo maging magaling? Yes! Gusto nyo maging magaling? Yes! O, kailangan ma-reject kayo. Hindi enough yung umatend lang kayo ng training. Kasi ito, bonus factor lang to eh. The best teacher will always be experience. Alam niyo po yan. Yes. Ito, tinuturo namin. Pero hanggang hindi mo ini-experience mismo, hindi mo matututunan. Gusto mo maging magaling, you have to be rejected 1,000 or more than 1,000 times. Gusto mo ba ikaw ang pinakamagaling dito sa grupo na to? Yes. Dapat ikaw ang pinakamaraming rejections and failures. Kasi doon ka lang magiging magaling. Don't expect na magiging magaling ka, ang failure and rejection mo 10 lang, tapos yung isa, 1,000. Sa tingin mo mas magaling ka? Hindi. Magiging magaling ka lang dahil sa mga may experience mo at makaharap mo ng mga failures and rejections. And because of that, marirealize mo rin how important energy and enthusiasm is. Kasi along the way, habang nare-reject ka, habang nag-fail ka, nawawala yung enthusiasm mo eh. Nawawala yung energy mo eh. And nare-realize mo, habang tumatanda ka dito sa company na to, hindi tumatanda sa Asia. Nare-realize mo na kailangan pala may energy. Kailangan pala may enthusiasm. Eh ngayon, as early as now, sabihin ko na sa inyo, hayaan nyo lang na ma-reject kayo. Hayaan nyo lang na
mag-fail kayo. Ang importante, never lose the energy and enthusiasm. Especially kung upline ka na. Kasi gagayahin ka ng mga downlines mo. And hindi mo gusto magkaroon ng grupo na nakasimangot. Gusto mo makakita ng grupo na nakasimangot? Tignan mo yung katabi mo. Ano yung tsura ng katabi mo? Nakangiti o nakasimangot? Nakangiti o. May nakita ako, nakasimangot o. Tignan mo yung katabi mo. Biglang mumiti eh. Ayaw mag-guilty eh. Ayan. Napaka-importante. Ito po yung pinaka-reason kung bakit maraming nag-fail na grupo sa Global. Kasi hindi sila magaling mag-communicate effectively and consistently. Tandaan nyo, ang Global, ang network marketing is not just about selling and recruiting. Kung iniisip nyo ang Global, ang gagawin mo lang magbebenta, magre-recruit, nagkakamali kayo. Kasi yun ang pinakamadaling gagawin nyo sa negosyo nito. Ang pinakamahirap, alam niyo ang pinakamahirap? Tanong nyo kung ano? Maging leader. Wala akong nakita kumita na sobrang laki dito na magaling lang mag-recruit at magbenta. Kung titignan mo lahat, mga top 20 distributors natin, they have one thing in common. Ang galing nila mag-manage ng tao. Yan yung tipo pag nagsalita sila, makikinig yung buong grupo niya. Dapat yun ang goal nyo. Hindi yung ang galing-galing mo mag-recruit, ang galing-galing mo magbenta ng mga produkto, pag nagsalita ka sa grupo mo, gagaling yung mga tao mo, yung mga downlines mo, walang tiwala, ayaw makinig, walang respeto sa'yo. Yun ang pinakamahirap na gagawin mo sa totoo lang. To build, napakadali. So, hindi sa to build a network, pinakamadaling gagawin mo. To sustain. At kung paano maging stable yung network mo, yun ang pinakamahirap na gagawin. And the only way you can make your network a very, very stable network is when your downlines start listening to you. Pag yung downlines mo, nakikinig at may tiwala sa'yo. Yan yung tipo pag nagpa-meeting ka, yes, upline lahat. Sa GCO, meeting tayo sa ito. Copy apps, yes apps, power apps. Pero pag nagpa-meeting ka, sin lang, may problema. Walang tiwala yung mga downlines mo. Yung kailangan mo aralin kung paano maging isang leader. You should know how to communicate with your leaders. Kasi may kakilala ako, ang galing mag-recruit, ang laki ng grupo, pero walang leadership skills. Kaya madalas, pagka lumaking grupo, after a few months, wala na ulit grupo. Ang gagawin niya, mag-build ulit. After a few months, wala na naman. And na-realize namin, na-discover namin, na walang skills sa pagko-communicate yung taong yun. Mabuti na lang wala na siya sa Global. Lumipat na recently. Na-realize namin na marami kalokohang ginagawa rin. Siyempre, hindi ko naman sisiraan yung tao, hindi ko sasabihin pangalan. Pero marami kami na-realize na ginawang kalokohan ng tao yun. Ang dami niyang diniceive ng mga downlines niya. Pinagbabayad niya ng 2,000. Ang tawag yun, re-entry. Parang gano'n, para pag-join daw ulit. Sabi ko, may gano'n pa yung Global. So parang ni-require niya. Kaya palaging lumalaki, nawawala, lumalaki, nawawala. Kasi hindi marunong mag-communicate, hindi marunong mag-manage, hindi siya leader. So mong kumita na malaki, be a leader. Sabi mo sa katabi mo, be a leader. Be a leader. Ayan. Prioritize high-impact actions. Sabihin nyo, high-impact. High-impact. Marami kayong ginagawa dito, pero alam nyo, deep inside, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Atin ako, punta ako ng office. Kasi sabi ni Upline, office daw, office. Wala ka namang production. Wala ka namang dala. Wala ka namang binibili. Wala kang binibili ng produkto dahil nagbenta ka ng umaga. Basta ang alam mo lang, active ako punta ako ng office kasi active ako, pero walang production. Hindi po high impact yun. Niloloko nyo lang ang sarili ninyo. Alright? Ganito po yan. Pag sinabing high impact actions, marami po kasi dito, mga uplines, hindi maiwan yung downline.
Kahit na walang ginagawa, kahit na walang production yung downline. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Kasi best friend sila. Hindi, best friend. Talagang ipupush kita. I-prioritize mo yung mga taong committed. I-prioritize mo yung mga taong gusto talaga makuha yung mga pangarap. Huwag mo ipilit yung taong ayaw. Hindi ko naman sinasabi na i-next mo eh. Pero kung ibigay 80% ng oras mo sa tao hindi nagpo-produce, magbigay ka ng oras sa mga taong nagpo-produce. Kasi this is a numbers game. Ang negosyo natin is a numbers game. Pabilisan, paramihan. Kung mabagal ka, dahil umaasa ka sa taong mag-produce, na alam mo naman hindi nagpo-produce, hindi po high impact yung actions na ginagawa mo. Alright? Hindi ko sinasabi na kalimutan mo yung mga taong yun. Kung nandun pa rin, okay lang yun. Pag humingi ng tulong sa'yo, i-train mo. Pero, bigyan mo ng priority yung mga nagbibigay ng malaking numbers. Negosyo po to, hindi po to charity. Tandaan niyo po, marami kayo sinakripisyo para lang mag-join ng AIM Global. Tama po ba? Yes. Yung iba nga, nag-resign. Yung iba, hindi na pumasok. Katulad ko ako, hindi na ako nag-board exam. Sobrang baliw ko sa networking dati. So, maraming ganun. So, kung nandito na kayo, talagang 100% na committed kayo, make sure na yung ginagawa nyo, nagpo-produce, very productive at nag-create ng result. Alright? That's how you build momentum. Kasi kung hindi ka nag-create ng high impact actions, unti-unti pong mawawala yung energy nyo. Alright? May natututunan po ba? Yes! Ayan. Okay. Next. Build and sustain energy. Like I said, ito na naman po yung pinakamahirap gawin. Kaya marami nag-quit. Kasi sa umpisa lang, magaling. Sa umpisa lang, baliw. Sa umpisa lang, motivated. Ulitin ko, pag na-reject ka ng ilang beses, pag nag-fail ka ng ilang beses, pag na-realize mo na hindi pala madali ang AIM Global, yung motivation mo pababa ng pababa ng pababa. Bababa ng bababa ng bababa. At lahat kayo, kaya kayo nag-join, simple lang, na-motivate kayo. Tama po ba? Yes! What will happen kung nawala ang motivation? Kaya maraming nag-quit. Kaya napakahirap i-sustain yung energy kasi pag nawala ang motivation nyo, karamihan sa inyo, mag-quit na. Pero kung maaton kayo ng ganitong classic trainings, you will understand na kahit na mawala ang motivation nyo, kailangan masustain nyo pa rin yung disiplina nyo. Yung tipong kahit na ayaw mo na, gigising ka pa rin. Kahit na gusto mo matulog na isang oras, hindi kailangan ng bumangon. Kahit na ayaw mo mag-network ngayong araw na to, hindi kailangan ko. Yun yung kailangan nyo masustain. Aminin nyo. Sino po dito yung na-experience na to? Gumising. Pagkagising, ang sarap matulog dahil umuulan. Tapos sasabihin mo, may time freedom naman ng India. Bukas. Tama ba eh? Ako na-experience ko na ilang beses yun. May time freedom tayo. Loko niyo sarili niyo. Ito speaking of time freedom. Huwag kayo matideceive pagka sinabing may time freedom sa AIM Global. Tandaan niyo ito, magkakaroon lang po kayo ng time freedom the moment nagkaroon kayo ng financial freedom. Wala kayong time freedom pag wala pa kayong financial freedom. In fact, kung meron mang isang bagay na isasakripisyo nyo bago kayo magkaroon ng financial freedom, time po yun. So, huwag niyo sabihin, may time freedom naman ako. Hindi ba? Sabihin mo lang yun pagka mayaman ka na. Pagka nagtatrabaho na yung pera para sa'yo. Pero kung hanggang ngayon, nagtatrabaho ka para sa pera, wala kang time freedom. Alila ka ng time. And yun yung reality. Gusto mo maging financially free, magpakaalila ka muna sa oras. Dapat marami kang sleepless nights. Sabihin nyo nga po, sleepless nights. Sleepless nights. Mga onliners, may mga onliners po ba dito? Yes! Hindi porke gising kayo ng umaga, ibig sabihin, payaman kayo ha. Kasi baka gising nga kayo ng gabi, buong
araw naman tulog kayo. More than 8 hours din kayo tulog. Dapat talagang sakripisyo po tayo sa oras. Again, like I said, mahirap po i-sustain ang energy. Pero as early as now, dapat iset nyo na yung mind nyo na mahirap. Kasi habang iniisip nyo na madali ang aim global, nakaranas kayo ng hirap, mas madali kayo mawawala ng energy. Pero kung ngayon pa lang, excited ka na din, alam mo, darating itong time na mawawalan ka ng motivation. At least yung mind mo prepared. Ito yung sinasabi ni Upline. Ito yung sinasabi ni Sir Christian na malapit na ako mawalan ng motivation. Buti na lang, nakinig ako. Bakit? Kasi alam ko na kailangan ko i-sustain to kahit nahirap ako. Pero kung wala kang knowledge, magpapadala ka dun, magkikwit ka. Maliwanag? Yes! Alright, next. Sige nga, ano naman susunod? Teamwork ba? Sige nga. Empowering others. Ulitin ko Ano yung una? Crafting a clear vision. Ano yung pangalawa? Building momentum. Tandaan nyo lahat ito kailangan nyo gawin kung gusto nyo maging mag-successful ang 2025 nyo. Pangatlo, dapat magaling ka mag-empower ng tao. Hindi ikaw lang ang magaling. Walang dito. The more na nag-share ka ng skills mo, the more na nag-share ka ng talents mo, the more na mas magiging successful ka dito. Hindi ito tulad ng corporate world na lahat ng talento at galing mo, itatago mo para ikaw lang ang mapopromote. Walang ganun dito. The more na sinishare mo yung galing mo, the more na mas may empower mo yung mga tao, the more na mas lalaki ang income mo. So huwag ka maging madamat dito. Okay? Kung may alam ka about online marketing, may nabasa ka, i-share mo. Kasi kayo naman na makikinabang, buong grupo ninyo naman na makikinabang. Ano ba? How will you empower others? Build trust. Madali bang magtiwala sa tao? Siyempre hindi. Hindi porke apply mo yung isang tao, magtitiwala ka na. Tama? Kasi maraming mga upline nanloloko ng mga downlines. Kanina nga lang, may story si Donna Santos. Kilala niyo si Donna Santos? Yes. Operations manager natin. May pinost siya na ang hirap ng ginagawa niya. Everyday, nag-aayos sa mga kaso. Na karamihan ng mga kaso kasi, upline, humingi ng pera para mag-join, hindi ginamit yung pera, tinakbo. Alam mo yun, yung ginamit yung pera pang-join, hindi na mabayaran, dahil hindi mabayaran, mag-terminate yung account, tilipat na ibang grupo. Maraming nasasaktan, maraming natatamaan na tao. Paano ko makakapag-build ng trust kung ganun klaseng tao ka? So, kaya ako sinasabi to, ang negosyo natin hindi lang kita ng pera, hindi lang sa pagkita ng pera. Tandaan nyo to. Itong negosyo natin hindi pera-pera lang. Tandaan nyo na bago kayo kumita ng pera, gusto nyo kumita ng milyon-milyon? Yes! Tandaan nyo na bago kayo kumita ng milyon-milyon, sa katutak na tao na sa ilalim nyo. At yung mga yun, magdidepende sa inyo, maniniwala sa inyo, magtatrust sa inyo. Paano kung walang kwentang upline? Paano kung ikaw yung tipong upline na mahilig manulot? Paano kung ikaw yung tipong upline na sarili mo lang ang iniisip mo? Paano kung ikaw yung tipong upline na kahit na humingi ng tulong yung downlines mo, dahil kumita ka na ng pera, wala ka nang pakialam sa kanila? Paano magtitiwala sa iyo? So, if you want to empower others, tandaan niyo, ulitin ko, hindi porke malaki network mo, ibig sabihin successful ka na. Magiging successful ka lang kung ang network mo malaki and at the same time, stable. Hindi magiging stable ang network mo kung hindi ka marunong mag-empower ng tao. So, bago maniwala sa'yo, bago mo ma-empower yung tao, kailangan mo muna makuha yung tiwala nila. O paano? Paano mo makuha yung tiwala nila? Communicate effectively. Pag nakipag-usap ka, dapat eye-to-eye contact. Tama? Pag nakipag-usap ka, hindi apply. Hindi apply. Apply. O bakit? Ano problema? Ano problema? Tumitingin ka sa relo mo. O kaya, hawak mo cellphone mo. Ito I believe, iba sa inyo narinig na to. Pero tanda nyo, pag kayo may kausap, please, wag na wag kayo hahawak ng cellphone.
Kahit na nandyan lang yan sa, halimbawa, sa table kayo, nakalagay lang sa table, huwag yung gagawin yun. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Kasi pag gano'n ang ginawa niyo, parang pinaparamdam niyo sa tao kausap niyo na meron kayo hinihintay na mas importante kaysa doon sa tao kausap niyo ngayon. Na hindi mo magawang itago man lang yun. May hinihintay ka na pag yan tumunog, mas importante ito kaya sa iyo. So huwag mo iparamdam, especially if you're presenting the opportunity, walang cellphone. Unless ginagamit mo yung cellphone mag-present. Pero kung hindi mo ginagamit, itago mo, huwag mo ilagay sa table. Kasi, ano yun sign of respect sa tao kausap mo yun. Na parang, nandito ako, sincere ako, kausap kita, wala akong pakialam kung sino tumawag, kahit asawa ko pa yan. Or anak ko, or kaibigan ko, or magulang ko, tayo lang muna mag-uusap. Are you learning? Yes! Importante gano'n. That's how you build trust. Pag nakipag-usap ka, eye-to-eye contact. Pag nakipag-usap ka, nagnangad ka dapat. Ano ba? Apply power! Ay, grabe power! Apply, grabe, meron ako na papayin. Ay, talaga! Nakakatawa, di ba? Pero importante yun. Kasi imagine mo, kinakausap mo na apply mo. Oh, bakit? Power. Di ba hindi ka nagnangad? Nagiging sincere ko? Hindi. Hindi, parang excited ka lang na matapos siya para matapos yung conversation yun. Pero kung ikaw, ganun, Di ba, parang, next, dapat magaling ka mag-rephrase ng sinabi. Di ba, ganito. Apply, grabe, power, may in-invite ako sa bahay. Buong barangay namin. 50 ang dumating. Grabe, apply, power. Ganun. Wow, grabe ganun ka. Alam mo doon sa 50 na yun, isa lang ang nag-join. Pero ang binili, Maxiverse. Hindi sasabihin mo, ay grabe ka, ang tindi mo, imagine mo, nag-invite ka, 50 ang dumating, isa lang ang nag-join, pero at least Maxiverse. Ano ginawa mo? Nirephrase mo. Inulit mo. Bakit mo kailangan sabihin? Para iparamdam sa kanya na nakikinig ka. That way, kung ikaw yung apply, sinasabi mo yun, nakikipag-usap ka sa downline, nagpibuild ka ng trust. Na parang, grabe si apply na talagang pinakikinggan ako. Talagang nakikinig sa akin, nakakakinig. Di ba? Parang sincere siya. Baka talagang ito na yung company para sa akin. I'm in the right company. Di ba? Build trust. Kung gusto mo magtiwala isang tao sa'yo, kailangan, hindi porke apply ka, sila muna magtitiwala sa'yo. Hindi, mali yun. Ikaw muna magpakita ng tiwala na sa tao. Parang ganito. Corporate world. Isang rank and file position. Bakit napopromote ang isang empleyado to becoming a manager? Bakit napopromote? Hindi trust. Sa tingin nyo dahil trip lang ng boss, sige na, wala akong mapromote. I-promote na lang kita. Hindi naman gano'n, di ba? Bakit napopromote? Meron mo nang ginawa yung tao na yun para mapaganda ang company. Kaya siya na-promote. Ganon din sa trust. Gusto mo magtiwala yung downline ko sa akin, kailangan ipakita ko muna, magtitiwala ko sa downline ko. Hindi naman mahirap yun. Alam mo, nakikita ko sa mga mata mo, talagang seryoso ka dito sa negosyo. Pagtrabahuan natin ito, naniniwala ako sa iyo, yaman din. Pagtrabahuan natin ito, alam ko one day, ito yung tamang company para sa iyo. May tiwala ako sa iyo. Mayroon bang gawin yun? Pero dapat sincere ka. Hindi parang malupiton. Alam mo, pili ko mayapayaman ka eh. Huwag ganon. Kailangan yung mas malupiton? Yes! Huwag ganon. Sabay biglang, may gagawin pa na sound effects, di ba? Ayun, ano lang, medyo nalaman tuloy na pinafollow ko rin si Malupit. Hindi nakaka-entertain kasi tao. Build trust, ano pa? Delegate responsibility. Huwag yung ikaw lang ng ikaw. Siyempre, like I said, organization, one big organization to, gusto mo maging global ambassador, lalaki ang grupo mo. That's for sure. Wala ko nakita na global ambassador, siya lang mag-isa. Bumili na sa katutak na produkto para lang maging global ambassador. Hindi ganoon. Bago ka maging GA, magkakaroon ka ng maraming tao sa ilalim mo. At pagka nangyari yun, dapat hindi lang yung ikaw ang gagawa ng lahat. Meron akong kakilala sa Nigeria.
isang global ambassador by the name of, a good friend of mine, Mary Ann Udo. In-invite niya ako sa office niya. Ganun kasi sa Nigeria, pagka malaki ng grupo mo, magkakaroon sila ng kanilang office. So, she invited me sa office nila. And after the presentation, after ko mag-share, nag-usap kami. Sabi niya, I have a big problem. Ganun sana yung sir nila, Christian, I have a big problem. Sabi ko, what seems to be the problem? Sabi niya, every time I feel like going on a vacation, I feel like I'm about to lose my network when I come back. Sabi ko, why? Why is that so? Because I do all the work. I do the presentation, I do the marketing plan, I do the product presentation, I do the NDO, I do the asset training, I do the sharing. So, ano yung dinidelegate mo na obligation sa grupo mo? None. Sabi ko, that's a problem. You may be a global ambassador now, but you're not delegating responsibilities. You're not teaching them to become leaders like you. Gusto mo ikaw lang ang magaling. Kung pwede ko nga na Tagalogin eh. Gusto mo ikaw lang ang sikat. If you want to empower others, gusto mo magkaroon ng stable na network, dapat hindi lang ikaw yung magaling. Dapat marami kayong magaling sa organization. Yes. Hindi mo kayang gawin lahat yun. Albert Hasma started doing this business offline. Bakit merong atomic na yun? Bakit merong hyperloop system na yun? Bakit isa sila sa pinakamalaking online group? Hindi naman siya onliner from the very beginning. Nag-delegate siya ng responsibility. Alam niya ang skill niya. Magaling siya mag-delegate. Alam niya mag-manage ng tao. Hinanap niya mga magagaling mag-online. Tinrain niya. Nagpaturo din siya hanggang sa naging magaling yung grupo nila. Delegate responsibility. Sabihin sa katabi mo, delegate responsibility. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede ikaw lang magaling. Ito ang sad truth. Sad truth. Meron akong kakilala. Wala naman na sila. Nasa ibang nag-wait na rin. Pero parehong GA sila sa bandang North Luzon. Mag-best friend. Yung best friend na yun, yung upline na best friend, grabe yung support dun sa best friend niya. Muna naging GA to, grabe support. Support natin na best friend. Biglang lumaki itong isa. Kasi mas leader to. So yung downline, kumita na mas malaki kaysa sa upline. Hindi matanggap ng upline. Matanggap ng upline, hindi na sila nag-usap, hindi na sila mag-best friend. Magkaaway na sila. Nagkaroon ng brand new na kotse itong downline. Alam mo, ganito ang pinaka-worst na nangyari. Ganito, up to this extent, kumuha ng asido, inanon yung brand new na kotse. Grabe, no? Gusto niya kasi, siya lang ang magaling. Dapat, as upline, dapat mas maging proud ka pa kung yung mga downlines mo mas kumikita na mas malaki sa iyo. Kasi somehow, alam mo, naging part ka ng success ng tao. Tama? Willing ba kayo? Willing ba kayo? Yes! Ito, importante, invest in development. The more na mas magaling ka, the more na mas may alam ka, the more na mas kikita ka. Bakit? Tanong niyo ulit kung bakit. Bakit? Example, corporate world. Sino mas malaking kinikita? Vice President o yung rank and file position ng mga empleyado? Vice President. Baka times 10. Siguro kung yung rank and file position kumikita ng 15,000, itong Vice President baka kalahating milyong piso. Tama? Bakit kaya mas malaki ang kinikita ng isang Vice President? Simple lang. One word. Value. Sabi nyo nga, value. Value. Bibigyan ka ng malaking pera ng marketplace kung ang value mo sobrang taas. Ang isang kumpanya sa corporate world, willing silang mawalan ng 100 empleyado na kumikita ng 15,000
kaysa mawala yung isang taong kumikita ng 500,000. It's all about value. Kung bakit kumikita ang Joseph Lim ng 6 million hanggang 9 million every month? Simple lang. Value. Sino sa tingin niyo dito? Sino dito naniniwala na mas magaling siya kaysa kay Joseph Lim? Taas ang kamay. Na mas may alam siya kaysa kay Joseph Lim? Wala, di ba? Naniniwala ba kayo na mas magaling si Joseph Lim sa inyo? Yes. Naniniwala ba kayo na mas marami siyang alam pagdating sa skills kaysa sa inyo? Yes. Yan po yung reason kung bakit kumikita siya ng malaki. It's because of the value of that person. Gusto nyo kumita ng malaki, pataasin yung value nyo. Mangyayari yan kung mag-i-invest ka sa development. Kasi the more na mas may alam ka about network marketing, the more na mas kikita ka ng pera kasi alam mo kung paano mag-manage ng grupo. Gets nyo? Yes. Ano ba yung magandang example? Value. Ito na lang. Bakit kayang bumili ng isang tao ng cellphone, like iPhone 16 Pro Max, na umabot na 100,000 piso? Pwede naman bumili ng 5,000 na cellphone. Because of the value, because of the quality. Na willing magbigay ang isang tao ng 100,000 piso para lang sa isang cellphone dahil alam nila kung anong value ng cellphone. Kayang bumili ng wallet or bag na Louis Vuitton na aabot na mahigit 300,000 pesos para sa isang bag. Pero pagka bumili sila, hindi sila manghihinayang. Excited pa sila. Again, because of the quality and the value of the product. Kayo po mga kaibigan, produkto kayo ng AIM Global. Kung gusto nyo kumita ng malaki, bilang produkto ng isang AIM Global, dapat yung value nyo, yung quality nyo, dapat bonggang-bongga yan. Di ba? So, may masa-separate kayo. Halimbawa, ang AIM Global, nasa-separate, no? Merong mababa ang value, merong medium, nasa mid ang value, merong high value. Saan kayo naroon ngayon? Sa tingin nyo, saan yung knowledge nyo, saan sa tingin nyo ngayon kayo when it comes to value? Kasi kung nandito kayo, malamang kumikita kayo kalahating milyong piso pataas. Tama? Again, mali kasi ang mindset natin. Ang mindset na karamihan, basta recruit lang, pay-in lang, yayaman ako. Hindi po ganun. Ang totoo niyan, gusto mong kumita ng pera, pataasin mo ang value mo. Be a valuable person para kumita ka ng malaki sa iyong marketplace. Ang marketplace natin is AIM Global, network marketing. Anong value mo sa network marketing? Alright? Ano ba? Recognize strengths. Gusto mo ma-empowering yung mga tao, hindi nga pwede ikaw lang magaling. Kung meron ka nakikita magaling, may isa, na ito yung forte niya. Magsalita, di ba? Yung maboka. Pagsalitain mo. Maraming matututunan yung mga downlines mo sa tao yun. I-recognize mo kung yung strength niya. Maliwanag? Kung merong strength yun sa magaling mag-edit ng video, magagamit niya para sa grupo niyo. Alam niyo naman kung anong mundo natin ngayon. The more na mas magaling ka mag-edit ng video, the more na mas marami kang followers, the more na mas kikita ka ng pera. Magbenta ka nga lang sa TikTok eh. Meron akong kakilala sa Lipa. Distributor natin, kumikita 100,000 piso sa kaka-TikTok shop lang. Magbebenta na. Bakit? Followers, magaling mag-create ng content. Magagamit niyo yun, kung meron kayong kakilala sa grupo niyo na magaling doon, magagamit niyo para mas kumita kayo. Maliwanag? Recognize strength. Ano pa? Encourage creativity and initiative. Huwag yung palagi nakikinig lang, huwag yung puro yes, upline lang. As leaders, mas dapat ma-appreciate yung mga taong nagsasalita. Halimbawa, nag-suggest ka, may nagtaas na kamay, upline sa tingin ko mali ka. Huwag mong masamain. Dapat matuwa ka dahil leader yung taong yun. Hindi ka dapat naiinis na upline, feeling ko may mali sa sinabi mo. Hindi kaya dapat mas maganda ganito. Dapat ina-appreciate mo yung mga ganong klaseng tao. Wini-welcome mo, dapat ina-encourage mo. Yung parang, unahin niyo ako. Pag nagpa-meeting kayo, sabihin niyo yung mali ko. Gets niyo? Yes. Sabi ko isa, pag
pagkakataon ko na. Numeroso na. Huwag naman ganun. Siyempre, ibang negosyo na nag-uusapan natin. Ang point ko lang, dapat may initiative. Gusto mo leader, okay lang maging follower. Especially pag nag-umpisa ka, follower ka. Pero kailangan nyo tandaan, mag-lead ka rin pagdating ng araw. Dapat ikaw yung nakikitaan ng leadership. Kasi wala akong nakita kumita na malaki. Even yung top 20, wala akong nakita yung top 20 na hindi leader, na walang initiative, na walang creativity. Lahat yon talagang leader. Lahat yung pag nagsalita, lahat makikinig. Tanong, ganun ba kayo ngayon? O baka pag kayo nagsalita, baka kayo lang nagsasalita. Dapat ganun po. Aralin nyo. Again, development. Kailangan mag-invest kayo sa development. Ako po, nagsimula ako. Introvert po ako. Nagsimula ako na hindi marunong magsalita. Ayaw ko ng maraming tao. 17 years old ako. Gusto ko na sa bahay lang. Who would have thought na magiging international trainer ako? Dahil gusto ko, inaral kong gusto itong ginagawa ko. And ngayon, talagang mahal na mahal ko na yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko talaga. Foster collaboration. Yan. Kung meron kayong mga kakilala, mag-collab kayo. Importante yung collaboration. O yan, malupito na naman, di ba? Sino mga nakaka-collab niyan? Kaya kumikita ng pera yung mga nakakollab niyan. Ganon din kayo. Kung meron kayong kakilala medyo sikat, makipag-collaboration kayo. Pero hindi ko sinasabi makapag-collaboration kayo sa I Am Worldwide, sa Front Row. Hindi kami. Dapat sa kumpanya lang natin. Yan. Of course, lead by example. Mahirap sa magsalita, mahirap mag-empower ng tao, mahirap mag-build ng trust kung ikaw mismo hindi nag-lead by example. Sabihin mo, mag-recruit kayo, mag-recruit! 2 buwan na, wala pa nakikita sa iyo na dinadala mo. Di ba? Mabuti sana kung Hall of Famer ka na or talagang sobrang laki na kinikita mo. Hindi mo expect na araw-araw may dala yun. Pero ikaw silver executive, sinasabi mo sa mga downlines mo, dapat mag-recruit kayo. Importante mag-recruit, pero wala ka naman dinadala. Magbenta kayo ng produkto, hindi mo nga alam kung paano magbenta. Lead by example. Sabi mo sa katabi mo, lead by example. Lead by example. May natututunan? Yes! O, sige nga. Talaga nagpapahula eh. Nagpapahula. The power of resilience. Dito, masiseparate ang tunay na leader sa isang tao naglilider-lideran lang. Resilience. Sabihin niyo, resilience. Like I said, hindi madali ang negosyo to. Itetest kayo nitong negosyo to. Hanggang sa mag-quit kayo. At kung wala kayong resilience, mag-quit ka. Kaya marami nag-quit. More than 90% ng mga distributors nag-quit. Kasi hindi sila resilient. Una-una sa lahat, kasi hindi nila inaral, hindi sila nag-develop ng tinatawag na growth mindset. Sabihin niyo, growth mindset. Growth mindset. 2 klaseng mindset lang. Meron fixed mindset at saka growth mindset. Fixed mindset, yun yung mga taong hindi nagsasucceed sa buhay. Yan yung tipong, ay, hindi ko kaya yan. Ay, hindi ako kasing galing ng ganyan. Ayoko ng mga challenges. Gusto ko yung madali lang. Ang tao may growth mindset, kahit na hindi nila alam nila, basta inaral nila, magiging magaling sila sa bagay na yan. Yes. Kahit hindi nyo alam magsalita sa harap ng maraming tao, alam nyo, dahil may growth mindset kayo, aaralin ko yan. Balang araw, magiging mas magaling ako sa taong yan. Yes. Kaya yung tipong taong, ina-admire mo ang isang Joseph Lim, ina-admire mo ang isang Pearl Home, grabe, no? Ang galing nila magsalita, no? Pero alam ko, one day, bigyan mo lang akong oras, mag-aaral ako, magsasakripisyo ako, one day, baka mas galingan ko pa yung mga Dapat meron kang growth mindset. Kasi kung wala kang growth mindset, alam mo, in your heart, hindi ka magiging kasing galing nila. Kahit anong gawin mo pa, kahit magpatumbling-tumbling ka pa, hindi ka magiging kasing galing nila. Kasi, fixed na yung mindset mo. But if you have a growth mindset, kailangan mo lang magsakripisyo. Kailangan mo lang sa katutak na failures and rejections. Pero,
eventually, alam ko magiging kasing galing ko sila or mahihigitan ko pa sila. Dapat ganun ang mindset ng isang leader. Alright, ano ba? Yung emotional intelligence. Hindi puro ano dito. Paano ko sabihin to? Practice empathy. Sabihin nyo nga po, empathy. Empathy. Parang ganito. Ang upline, may nakitang downline na nagpo-produce. Tapos after a few months, biglang nagbago yung action ng downline. Ang sasabihin ng upline, napansin ko parang hindi ka na kasing hataw nung nakaraang buwan. Ano bang ano? Kasi kung patuloy mong gagawin yan, sorry, kailangan ko maghanap na ibang tututukan. Di ba? Yung mga term na tutok, di ba? Kasi ano to pabilisan to Ayaw kong maiwan. Kasi kung tututukan kita, baka maiwan din ako, baka bumagal din ako May mga leaders na gano'n. May mga leaders na bago magkita, unang sasabihin kagad, may paying ka. Hindi man lang kakamustahin di ba? Kumusta ka na? Kumusta ang araw mo? Punta pa lang ako. Ilan na paying mo? May mga gano'n. May kilala kayo? Yes. Di ba? Yun, mga mukhang pera yung mga yun. May kilala akong gano'n. Buti na lang umalis na rin. Pero reklamo ng mga downline. Siyempre, training team kami, di ba? Kami yung mga sumbungan ng mga downlines, di ba? Sabi sa amin, sir, grabe kasi apply namin, nakakawala ng motivation. Alam mo yung pagpunta namin, excited na excited kami. Hindi man lang kami kamustahin, tatanong ko, ilang paying ka agad meron. Wala emotional intelligence yun. Katulad ng ginawa ko example kanina, hindi nag-produce after a few months, walang pakialam. Gusto lang, result. Pero kung meron ka emotional intelligence, may empathy ka, parang ganito yun. Napansin ko parang may nagbago. Parang humina yung production. May problema ba? Baka makatulong ako. Ano ba nangyari? Hindi natin alam Katulad nga ng sinabi ni Simon Sinek, kung kilala niyo yung Simon Sinek. Sabi niya, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Baka naman kaya humina yung production niya kasi may problema sa pamilya. Baka namatayan mo. Baka may sakit. Hindi natin alam. Pero kung iparamdam mo sa downline mo na nandudun ka dahil concerned ka doon sa tao mo, worried ka, eventually, yun, mas lalong gaganahan at mamomotivate yun. Importante as a leader na meron kang emotional intelligence. Resilient ka. Meron ka emotional intelligence. Ano ba ibig sabihin nito? Yung tipong pinagtawanan ka. Yung tipong visit na visit ka na sa downline mo. Ang daming mayayabang. Alam mo, ang gagaling. Practice emotional intelligence. Na parang, papatulan ko ba ito? Pag pinatulan ko ba, ano mo mangyayari dito? Dapat nag-iisip mo na kayo bago ma-action. Alright? Hindi action ka agad, tapos pagsisisihan mo pagkatapos. Yun yung importante pag meron kang resilience. Next, kailangan gumagana ang trigger. Ano nangyari? Wala. Wala lang dito Nag-emotion. Ayan. Stay focused on the bigger picture. Sinabi ko kanina, create quick wins para lang mabuild niyo yung momentum. Pero, ang focus niyo pa rin yung bigger picture. Ang focus niyo pa rin yung bagay na magpapaproduce ng results sa inyo, yung magbibigay ng production sa inyo. Ano ba yung bigger picture sa tingin niyo? Bigger picture. Ito, pagkatapos ng trainings, bigger picture yan. Bakit? Kasi nag-i-invest kayo ng knowledge. Nagde-develop kayo, dinidevelop niyo yung skills and talents ninyo na eventually magagamit nyo pagdating na araw. Bigger picture. Yung mahilig, yung ma-reject. Hindi ka dapat na hihinayang na sa isang araw 20 times ka na-reject, mapa-offline or online man yan. Hindi naman talaga reason ng pag-quit ng isang tao is rejection. Naniniwala kayo na? Na gusto ko nang mag-quit, hindi ko na kaya, ang hirap ng global.
Hindi po totoo yun. Alam niyo ba kung bakit nag-quit ang isang tao? Walang pera. Yun lang yun. Kasi nakafocus sa sponsorship. Walang ma-recruit. Wala siyang pera. Hindi naman namin sinabi na 100% sponsorship, di ba? Sabi namin, 80% sponsoring, 20% retailing. 20% na magbibigay ng pera sa'yo habang nagsisimula ka at naghahanap ka ng tamang tao para sa'yo. Yung sinasabing, ang hirap kasi ayoko na ma-reject. O sige nga, bigyan ko ngayong 200,000 piso buwan-buwan. Guaranteed. 200,000 pesos buwan-buwan. Anong trabaho mo? Ma-reject ka 30 times a day. At tanggapin mo hindi.